Ngayon, bakit tayo nagpupuri sa Diyos? Dahil tinubos tayo ni Kristo. Dahil tinubos tayo ni Kristo. Bakit tayo pupunta rito? Dahil tinubos tayo ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Hindi dahil na-invite ka lang, hindi dahil pinilit ka, hindi dahil meron kang pinupuntahan dito. Pupunta ka dito kasi naintindihan mo na tinubos tayo ni Kristo. Kaya tinataas mo yung kamay mo kasi tinubos ka ni Kristo. Amen. Kaya ka bumubuka yung bibig mo, umaawit dahil tinubos ka ni Kristo. Kaya ka lumuluhod dyan dahil tinubos ka ni Kristo. Kaya ka nagigitara dyan dahil tinubos ka ni Kristo. Kaya ka nagpiano dyan dahil tinubos ka ni Kristo. Kaya ka nagtsatsaga dyan, nakikinig dahil tinubos ka ni Kristo. Hindi natin ginagawa yan para maligtas. Naligtas na tayo, kaya natin yan ginagawa. Ngayon, ang tanong, talaga bang naligtas ka na? Baka kaya hindi mo kayang gawin yan kasi hindi ka paligtas. Hindi mo pa naunawaan na ikaw ay tunay na naligtas. Duda ka pa. Kaya hindi mo pa maitaas yung kamay mo kasi duda ka pa. Kaya hindi mo mailod yung tuhod mo kasi duda ka pa. Kaya pinipilit ka pa kasi duda ka pa. Pero pag nawala na yung duda, 100% sure ka na si Kristo tinubos ka, wala nang pagdududa, lahat ay kaya mo nang gawain para sa Kanya. Amen po ba? Amen. At dito sa United in Christ, hindi uso dito yung balat sibuyas. Amen po. Amen. Hindi uso yung balat sibuyas dito. Kasi nandito, itong iglesia nito, ito talaga yung iglesia na nagkukurik ng mga tao. Amen. Kung maaaring sa una, hindi ka ikukurik. Kasi pagbuwan ka nga. Bagong transplant, di ba sa halaman, pag bagong transplant, hindi ka agad binibilad sa araw. Tinatakpan muna, di ba? Ganun tayo. Yung kabubulot mo pa lang sa sanlibutan, nilipat mo pa lang sa liwanag, iniingatan pa yan. Pero habang tumatagal, nagkakaugat, pinapatabaan mo, tumutubo, nandun na yung unti-unti, tinatanggal mo yung protection. Amen po. Amen. Ngayon, pumapasok na sa correction. Amen. Amen. Yung correction, hindi ibig sabihin yan, ginadjudge ka. Kinokorek ka para maitama. Amen po ba? Amen. Ngayon, ganito yan. Diyan pumapasok yung nasasala, yung mga nananatili. Nasasala. Kasi yung mga tao na ayaw ng correction, mawawala yun. Pero yung mga taong maibigin sa katwiran, maibigin sa mabuti, sila yung mananatili. Kasi dito ko naranasang itama. Pero yung mga taong ayaw itama sila yung nawawala. Kaya dito sa iglesia na to, glory to God, matira ang matibay. Amen. Amen. Matira ang matibay. Matira ang maibigin sa katwiran. Amen. Pero kung mahal mo pa yung dati mong pagkatao, mark my word, in the future, wala ka dito. Pero kung tuluyan mong tatalikuran yung pagkatao mo, ibig sabihin, magpapakurik ka, ikaw yung tao sa hinaharap, nandito ka pa rin. Ulitin ko, itong iglesia na ito, hindi nagpaparami ng miyembro. Nagpaparami ng sundalo ni Kristo, tagasunod ni Kristo. At yung mga tagasunod ni Kristo, handang magpatrain. Kasi may gera sa hinaharap. Ano yung gera? Marami tayong kinakarap din ng mga tao na kailangan pangaralan. Ngayon, paano mo yung pangangaralan kung ikaw mismo, hindi mo pala pangaralan yung sarili mo? Paano mo sasabihin magbago ka, ikaw hindi ka pa nagbago? Kaya may correction. Amen po ba? Amen. Kaya may correction. May pagtutuwid. Amen po. Amen. Gusto natin maging epektibo sa tao. Kasi pag pinangaralan mo yung tao, nakita niya, ganun ka rin. Hindi ka papakang ganyan. Amen po. Kaya, ang matitira sa iglesyang ito, hindi po tayo nagpaparami ng miyembro, ang matitira sa iglesyang ito, yung maibigin sa katwiran. Maibigin sa mabuti. Pero kung mahal mo yung dati mong pagkatao, ayaw kong bitawan to eh. Masaya akong ginagawa to. Mark my word, ikaw yung tao na sa hinaharap, wala ka dito. Amen po. Pero yung mga tao na ang hanap, tunay na pagbabago, yung mga tao ang hanap katotohanan, sila po yung mananatili, magpapatuloy. Ngayon, kahit kumaunti tayo dito, basta totoo, sabay-sabay tayong akit sa langit. Amen. Ano mas pipiliin ninyo? Tumami tayo, sabay-sabay tayo sa impyerno. Sabihin, hindi ko kayo kilala. Sabihin naman natin, ang dami po namin. Sa dami nyo, ang dami nyo rin pasaway. Ano po ang mas maganda? Yung kumaunti tayo, sabay-sabay naman tayong akit sa langit, o yung tumami tayo. Tapos yung madami na yun, naghawaan tayo ng mali. Ano po ang mas maganda? Mas mainam na po yung kumaunti tayo. Tapos yung kaunti na yun, naghawaan ng mabuti. Amen po ba? Amen. Kasi naman dumami tayo. Tapos naghawaan tayo ng mali. O tapos sa hinaharap, sa paghuhukom, hindi ko kayo kilala.
Paramihan po bang kaligtasan? Biblical po, kaunti lang po ang maliligtas. Kaunti lang ang dumadaan sa makipot na daan. Amen po ba? Amen. Kaunti lang yung lumalapit sa koreksyon. So, ito lang po, kaunti lang. Si Pastor Mark na po yung nagsasabi. Kilala ko po yung mga taong gusto ng koreksyon. Sila yung lumalapit. Pero yung mga taong ayaw ng koreksyon, sila yung pagpaparating pa lang nagkakalasan na. Ngunit ko po, hindi lahat na nasa loob ng church maliligtas. Hindi po yan ang basihan ng kaligtasan. Pinasalog ko lang ng church, ligtas ka na, hindi po yan ang basihan. Ang maliligtas po, yun pong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Kaya ngayon, ano po ang kalooban ng Diyos? Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Pilipos. Pilipos chapter 2, verse 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, sino po yan si Kristo, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Pinapakita po dito yung pagiging mapagpakumbaba po ni Kristo. At si Kristo po yung ulo natin. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin siya dapat ang ating gayahin. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Tingnan mo yan, Diyos pa yan. Pero hinubad niya yung pagkatao niya, yung pagka-Diyos niya, naging tao. Nagpakumbaba din sa harapan ng Diyos. Verse 9. Dahil dito siya'y lubusang itinaas. Diyan nakikita na ang taong mapagpakumbaba, itinataas. Amen po ba? Amen. Gusto mo may marating ka sa hinaharap, magpakumbaba ka sa Diyos. Pero kung wala kang pagpakumbaba sa Diyos, mark my word, kung ikaw ay Kristiyano na walang pagpakumbaba sa Diyos, tandaan mo, wala kang mararating. Maliban na kung sasambahin mo si Satanas. Kung susundin mo si Satanas. Kasi nagpapala din si Satanas. Kung nagpapala ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya, nagpapala din ang job dog si Satanas sa sumusunod sa Kanya. Kaya, kung pilosopo ka, ganyan ang isip mo, bakit yung mga masama, yung mayaman din naman. Ngayon, kung ang Diyos mo si Satanas, doon ka rin pupunta kung saan siya ipupunta. Pero kung ang Diyos mo ay mabuti, doon ka pupunta kung saan siya naroon. Amen. Dahil dito siya lubusang itinas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano po yun? Pangalang, yung pinaka-original po, ano po yun? Yeshua. Sa Pilipino, Jesus. Sa English, Jesus. Amen po ba? Pero marinig po ninyo si Pastor Mark, pinapractice niya, Yeshua. Kasi yun po yung pinaka-original. Wala nang masama kung gamitin natin yung Jesus, Jesus. Wala pong masama. Pero, kung meron pinakamainam na gamitin, yung original po, yung Yeshua. Amen po. Sa gayon, pangalan ni, dahil dito, sa verse 9, dahil dito, siya'y lubusang itinas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, sinusunod. Amen. Si Jesucristo lamang ang sinusunod natin. Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya po tayo lumuluhod. Amen po ba? Amen. Kaya po tayo sumasamba dahil tinubos tayo ni Kristo. Kristo. Nagpakumbaba siya. Amen po ba? Amen. Hindi niya sinabi sa Diyos na ayoko magpapako sa krus. Anak mo ko eh. Bakit ako magpapako? Pero dahil siya magpakumbaba, sige po, ako ipupunta roon. Magpapako po ako sa krus para sa kaliligtas ng mga tao. Ngayon, kung hindi mo alam i-appreciate yan, ikaw yung taong mahirap mong itaas yung kamay mo. Amen. Ikaw yung taong mahirap mong iluhod yung tuhod mo. Ikaw yung taong mahirap kang papalakpakin. Ikaw yung taong mahirap kang pasayawin. Pero kung alam mo ang ginawa ni Kristo para sa iyo, hindi lahat yan mahirap sa iyo. Amen po. Amen. Ako lamang po ay nangigising. Amen po. Pero dapat dumating yung panahon na bago tayo sumamba, hindi na tayo ginigising. Kundi gising na tayo. Kasi linggo-linggo natin ipinapaliwanag po ito. Amen. 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 Tayo po yung magsimula.